Kung niloko ka niya, bakit hindi mo subukang magmahal rin ng iba? Maganda ka, bata pa, bakit ka magtitiis sa kanya gayong may iba na siyang kinakasama? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, Miss Kay. Matagal ko na pong gustong i-share ang aking story. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Ayoko pong husgahan ako. Gusto ko lang marinig o mabasa man lang ng kahit sino ang kwento ko. Kasi totoo ito. At baka sakaling may makarelate o makapulot ng aral. Sa tagal ng pagsasama naming mag-asawa, hindi ko akalain na hantong kami sa hiwalayan. At dahil sa nangyari sa buhay naming dalawa, nahulog ang loob ko sa driver na si Mang Domeng. Isang matandang binata na nasa 40s na. May nangyari sa amin habang nasa abroad ang mister ko. Sana'y kung matapos niyo ang aking kwento, ay makabasa ako ng mga komento galing sa inyo. Igagalang ko po kung ano man ang magiging reaksyon niyo sa mga nagawa ko. Ako nga po pala si Lani. Hindi ko ho tunay na pangalan. 34 anyos. Isang misis dito sa San Pablo. May isa akong anak na si Marco, 7 taong gulang. At ang asawa ko po ay si June, isang OFW. 38 na ang edad niya at 7 taon na rin siyang nagtatrabaho sa Dubai. At tuwing 2 taon naman siya kung umuwi. Sa totoo lang, sa unang 3 taon ay okay na okay kami. Maayos ang komunikasyon, araw-araw may video call, kwentuhan, tawanan. Pero simula nung umabot siya ng 5 taon sa abroad, parang unti-unti siyang nagbago. Una kong napansin, bihira na siyang tumawag. Kapag tatawag naman ako, lagi siyang busy. O di kaya'y nagmamadali. Hindi na rin siya sweet sa chat. Wala nang I love you o miss na kita. Ang masakit pa, minsan ay 1 linggo siyang walang paramdam. Tinanong ko siya minsan kung may problema. Pero ang sabi niya, pagod lang siya sa trabaho. Sinubukan ko siya talagang intindihin. Kasi nga OFW. Alam ko mahirap, pagod, homesick. Kaya ako ang nag-adjust. Ako ang laging humahabol. Hanggang isang araw, isang kaibigan ko na OFW din sa Dubai ang nag-chat sa akin. Si Nelly. Nagulat ako sa sinabi niya. Lani, totoo bang hiwalay na kayo ni June? Napakanot noo ako. Ha? Hindi no, bakit mo naman natanong? Kasi yun yung sinasabi niya dito. Hindi naman sa nakikialam ako, Lani Pero kasi may girlfriend siya dito. Alam ng mga kababayan natin, hindi nga lang kami nagsasalita. Baka kasi hindi mo alam. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Nanlalamig ang kamay ko habang hawak yung phone. Hindi ako nakasagot agad. Tinanong ko pa nga siya ng maayos. Baka naman hindi siya yun, Nelly. Hindi naman siguro magagawa ng mister ko to sa akin, sa amin ni Marco. At doon niya pinadala sa akin ang isang litrato. Isang screenshot ng post ng babae na nagngangalang Elizabeth. Litrato nilang dalawa yon ng mister ko. Yakap-yakap siya ni June. Isang babaeng maputi, maganda, at dalaga. May caption sa Facebook post nito na, "My love, salamat sa pagdala mo sa akin dito sa Dubai ha. I love you. Magkakasama na rin tayo sa wakas." Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong umiyak, gusto kong magalit. Gusto kong murahin ang mister ko pero wala akong nagawa.
kundi tumitig lang sa screen at paulit-ulit tanungin ang sarili ko kung bakit. Bakit niya to nagawa? Kinabukasan din kinausap ko ang asawa ko sa video call. At syempre, dininay niya. Ano ka ba naman? Hanggang ngayon ba nagpapaniwala ka sa mga ganyan? Malamang gusto lang akong siraan nun. Tsaka yung sinasabi mong babae, kaibigan ko lang yun. Huwag kang nagpapaniwala sa mga chismis. Wala kang ebidensya at nakakahiya naman sa babae. Pero ako, alam ko na. Litrato na mismo ang nagsabi. Yung ngiti niya doon, hindi ngiti ng isang kaibigan lang. Hindi na ako nagsalita. Sinend ko sa kanya yung litrato na hawak ko, yung screenshot. Pero sinin na lang niya ako at hindi na siya nag-reply pa. Simula noon bumagsak lahat. Wala na akong tiwala, wala na ring respeto. Pero dahil sa anak ko, pinilit kong lumaban miski. Pinilit kong magtimpi at pinilit kong buuin ang aking pamilya. Kahit alam kong bumitaw na ang aming haligi ng tahanan. Lumipas ang buwan miski. Wala nang paramdam ang mister ko. Tinatawagan ko siya pero hindi siya sumasagot. Pero nagchat-chat naman siya na, busy pa ako, tatawag na lang ako pag hindi na ako busy. Mula noon, unti-unti na akong sumusuko. Unti-unti ko nang tinatanggap na wala na. Wala na akong asawang babalik. Hanggang isang araw nga may dumating sa buhay ko. Si Mang Domeng, driver ng jeep at may-ari ng sari-sari store sa kanto. Mabait siya, palabiro, at lagi akong kinakausap kapag bumibili ako ng gatas ni Marco. May edad na siya, mga 45 na siguro, pero maayos pa naman ang katawan, palangiti, at matandang binata ito. Ang sari-sari store ay naipundar niya raw sa kakapasada niya ng jeepney noon. Minsang umuulan, hindi ko na malayang nasa tapat ko na siya. Hawak-hawak ang payong. Ma'am Lani, ihahatid na kita. Baka mamaya magkasakit ka pa niyan. Ayoko sana kasi nahihiya ako. Pero ang lamig, ang lakas ng ulan, at ang totoo, gusto ko ring maramdaman na may nag-aalaga pa rin sa akin. Na may nag-aalala. Sumilong ako sa payong niyang yun. At doon, nagkapalagayan kami ng loob. Nagkakwentuhan at doon nagsimula ang lahat. Hindi ko agad sinagot ang mga lambing niya. Ilang linggo, buwan ang lumipas, pero hindi siya tumigil. Bawat pagdaan ko sa tindahan niya, may pakape, may tanong kung kumusta kami ng anak ko. Kumusta raw ba ang araw ko? Minsan naiisip ko, buti pa siya kinukumusta ang anak ko. Pero ang sariling ama ni Marco, hindi na nangumusta mula noon. At sa bawat pagpapakita niya ng concern sa amin, unti-unti akong natutunaw miski. Hanggang isang gabi, nalasing si Domeng, tumawag siya, nagtapat ng kanyang damdamin. Hindi mo alam kung gaano kita kagusto, Lani. Kahit alam kong may asawa ka. Pero kung siya nga may iba na, bakit ikaw ay kailangang magtiis? Nandito lang ako. Maghihintay. Parang binuksan niya ang gate na matagal ko nang pinipigilang buksan. Kinabukasan, dumalaw siya sa bahay. Hindi ko alam kung bakit ko siya pinapasok. Ang alam ko lang, sobrang lungkot ko noon. Nagkwento ako sa kanya tungkol sa sitwasyon namin ng asawa ko. Sinabi ko na ayoko na. Pagod na ako, Mang Domeng. Lani, hindi naman sa nakikialam ako. Pero niloko ka niya. Subukan mo ring magmahal ng iba. Bata ka pa, marami ka pang makikilala. Napatingin ako sa matanda. Nagkatitigan kaming dalawa. Niyakap niya ako at hindi ako tumutol. Sobrang sarap ng pakiramdam na may umakap sa akin. Hindi bilang asawa ni June, kundi bilang si Lani.
Isang babaeng nasaktan, iniwan, niloko. At sa wakas, muling hinawakan ng pagmamahal. Alam kong mali, Miss Kay. Alam kong kasalanan dahil sa mata ng lahat, kasal pa rin kami ni June. Pero kung siya nga ay may iba na, pwede rin naman siguro akong magmahal ng iba. Nung mga sandaling yon, gusto kong makalimot. Gusto kong maramdaman na tao pa rin ako. Babaeng may puso, babaeng pwedeng mahalin. Hindi ko alam kung anong kahihinatnan ng lahat, pero ito ang simula ng kasalanang hindi ko kailanman inakala. Hindi ko sinabing naging kami agad ni Mang Domeng. Hindi ganun kadali. Hindi rin ako ganun kababaw. Pero simula nung gabing yon, nung niyakap niya ako sa sala habang umiiyak ako sa mga ginawa ni June, may nabago na. Nagsimula sa simpleng lambing. Text sa umaga. Ingat ka, Lani. Huwag mong kalimutang kumain. Kamusta ka? Kung kailangan mo ng kausap, andito lang ako. Minsan hinahatid niya ako sa palengke. Minsan siya pa mismo ang nagbubuhat ng mga pinamili ko. Wala siyang hininging kapalit. Wala siyang pinilit. Pero ang puso ko, unti-unting bumibigay. Mag-isang taon na, Miss Kay, ang lumipas. Never na akong nakatanggap ng tawag sa asawa ko. Tuluyan na nitong kinalimutan na may asawa siya at anak dito sa Pinas. Puro read lang ang mga chat ko. Nagpapadala naman ng pera para sa anak ko, pero ang mga musta at kausapin kami ay hindi na. Hanggang sa isang araw, in-stalk ko yung babae at may post ito sa Facebook niya at doon na ako tuluyang sumuko. Happy 3rd anniversary, mahal. Thank you sa pagmamahal mo sa akin, kahit hindi tayo kasal. Parang tinagang puso ko nun, Miss Kay. Hindi lang sa nabasa ko, kundi sa katotohanang pinaglaban ko pa rin siya habang pinagtataksilan na pala niya ako ng matagal na panahon. Ako tong araw-araw umiiyak, nagtitiis, nagpapakabait. Samantalang siya, masaya na sa piling ng iba. Doon na ako tuluyang nagdesisyon. Nakalimutan siya at ibaon na sa limot ang pinagsamahan namin. Panilawanag ko rin sa anak ko na wala na. Iniwan na kami ng kanyang ama. Gabi noon, umuulan. Umiiyak ako sa loob ng bahay. Si Marco natutulog na. Nakaupo ako sa may sofa. Iyakap ang throw pillow habang lumuluha. Bigla akong nakatanggap ng text galing kay Domeng. Gising ka pa ba? Nasa labas ako. Nakita ko kasing bukas pa yung ilaw niyo eh. Lumabas ako. Wala akong pakialam kung makita kami ng kapitbahay. Nakita ko siyang basa at may dalang plastic ng pansit at soft drinks. Kumain ka na ba? Tanong niya. Ngiti-ngiti pa rin kahit basa na. Umiling lang ako. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Yumakap ako sa kanya ng mahigpit. Yung parang ayoko na siyang bitawan. Alam mo, Lani, kahit ilang beses mong itanggi, kita ko sa mga mata mo yung lungkot. At gusto ko lang malaman mo, kahit hindi ako yung karapat-dapat, handa akong mahalin ka kung papayag ka. Domeng, yun lang nasabi ko. Wala na akong nasundan pa, bastang alam ko. Lumapit siya, hawak ang kamay ko at nakatitig sa akin. Hindi niya ako hinalikan, hindi niya ako ginapang. Pinunasan lang niya yung luha ko, tapos tumayo na siya. O paano? Uuwi na ako. Ayokong isipin mong sinamantala kita, pero kapag ready ka na, nandito lang ako, Lani. Miss Kay, diba may mga taong kahit sandali mo lang nakilala, mas ramdam mong totoo kaysa sa matagal mo nang kasama. Sa mga sumunod na araw, hindi na ako makahinga ng maayos kapag wala siyang text. Hinahanap ko na yung presensya niya. Nakangiti ako kahit walang dahilan. At oo, Miss Kay, natakot din ako kasi alam kong mali. Hindi pa kami hiwalay ng mister ko.
Pero ang pakiramdam ng may taong pinapahalagan ka ulit ay nakakasabik. Hanggang sa dumating ang isang araw na wala si Marco. Natulog siya sa bahay ng nanay ko. Birthday ng pinsan niya. Nagkayayaan kami ni Domeng na magkita. Hindi ko alam kung yun na ba yung simula ng pagtatapos ng pagiging mabait ko bilang asawa. Pero ang alam ko lang, sinunod ko ang tibok ng puso ko. Nagkita kami sa isang karinderya sa gilid ng highway. Doon kami kumain ng dinner. Pagkatapos, nagaya siyang maglakad-lakad. Sa ilog kami napadpad. Tahimik, malamig, pero ramdam ko yung init ng kamay niya habang hawak ang kamay ko. May kubo doon at doon kami muna nagstay. Tumambay, nag-usap, nagkwentuhan. At masaya akong kasama siya. Lani. Pwede na ba kitang mahalin? Pwede ba kitang ligawan? Hindi ko alam kung anong meron sa mga salitang yun. Pero tumulo ang luha ko. At sa gabing yun, hinawakan ko ang pisi niya. At hinalikan ko siya. Oo, ako ang unang humalik. At mula roon, tuluyan na akong nahulog. Yung halikan namin naging mapusok. Parang ayaw ng bitawan ang isa't isa. Nakaramdam ako ng init ng ilang taon o na ilang taon ko na rin hindi nararamdaman mula nung umalis ang mister ko. At aaminin ko, nasabik ako noon, Miss Kay. Naghangad ako ng mas malalim. At sa unang pagkakataon, sinuko ko ang sarili ko sa kanya. Buong buo at walang pag-aalinlangan. Simula nung gabing may namagitan sa amin ni Domeng, parang nag-iba na ang mundo ko. Hindi na ako yung dating Lani na laging naghihintay ng mensahe mula sa asawa. Ako na yung Lani na tumatawa sa simpleng joke. Yung Lani na parang nagkaroon ulit ng kulay yung mundo. Oo, mas matanda siya. Pero sa kanya ko naramdaman yung respeto at pagmamalasakit na matagal ko nang hinahanap. Pero syempre, hindi ganun kadali ang lahat. Isang hapon, habang naglalaba ako, bigla akong nakatanggap ng tawag mula sa number na hindi ko kilala. Lani, napalunok ako. Boses iyon ni June. Anong kailangan mo? Malamig kong tanong. Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Tumahimik ako. Gusto ko sanang isigaw lahat ng galit ko, pero pinigilan ko. Huminga ako ng malalim. Wala na tayong dapat pag-usapan, June. Lani, please. Sabi niya. Naghiwalay na kami. Umalis na siya. Iniwan niya ako. At una kong naisip, ikaw. Ikaw pa rin. Hindi ko alam kung maiiyak ako o tatawa sa sinabi niya. Sabi ko, karma yata ang nangyari sa kanya. Sa dami ng pagkakataong iniwan niya akong nag-iisa. Ngayon na siya ang iniwan, tsaka niya ako naalala. Bakit? Gusto mo ba akong balikan kasi wala ka ng ibang matakbuhan? Hindi, kasi ikaw lang talaga. Ikaw ang asawa ko. Mahal pa rin kita, Lani. Tama ba? Mahal pa rin? Nasaan yung pagmamahal mo nung mga panahong umiiyak ako sa gabi? Nung mga araw na pinagtatanggol kita, kahit alam kong niloloko mo na ako. Yung mga araw na chat ako ng chat, tawag ako ng tawag, June. Baka nakakalimutan mo. 1 taon ka nang walang paramdam sa amin ng anak mo. Marami nang nagbago. Matagal kong sinubukan na kalimutan ka. Kaya sana ngayon na okay na ako. Huwag ka nang bumalik. Hindi ko na siya hinintay na sumagot. Binaba ko yung tawag. Ilang minuto lang, sunod-sunod yung natanggap ko na message. Nagsisisi na raw siya. Gusto niyang bumawi at gusto niyang umuwi at ayusin ang lahat. Pero Miss Kay, wala na ho akong gustong ayusin. Dumating si Domeng kinagabihan. Hawak ang paborito kong kakanin. Pinaupo ko siya sa may kusina. Tahimik lang kaming pareho hanggang sa nagsalita ako.
Tumawag nga pala si June. Napataas ang kilay niya. At anong sabi? Gusto niya raw bumalik. Iniwan na raw siya ng babae. Hindi ko alam kung nagsiselos si Domeng o natatakot. Pero yung sagot lang niya ikaw, gusto mo bang bumalik sa kanya? Tinitigan ko siya. Yung mga mata niyang may linya ng pagod pero punong-puno ng pag-unawa. Tiningnan ko ang kamay niyang magaspang. Ang mukha niyang may kaunting kulubot na. Pero sa puso ko, siya yung lalaking mahal ko ngayon. Hindi na, sagot ko. Dumaan na yung pagkakataon niya. Binigay ko sa kanya yung buong buhay ko. Pero, wala nilaro niya. Hindi siya nagsalita. Hinawakan niya lang ang kamay ko. Ramdam ko yung init, ang bigat at ang katapatan. At simula noon, tuluyan ko nang sinara ang pintuan para kay June. Kahit ilang beses siyang tumawag, mag-text o magpadala ng regalo, hindi ko na binuksan ang puso ko sa kanya. Hindi dahil sa galit ako, kundi dahil tapos na. Sa kabila ng lahat, hindi ko pinutol ang karapatan niya bilang ama. Pinayagan ko pa rin siyang makausap si Marco, pero hanggang doon lang. Hindi ko na siya pinapasok sa buhay kong muli. May mga tao talagang darating para wasakin ka, pero may mga taong darating para buuin ka ulit. Si June, siya yung una. Si Domeng, siya yung pangalawa. At sana'y siya na rin yung huli. Hindi ho perpekto ang sitwasyon namin ni Domeng. May mga taong tumitingin sa akin na parang mababa ako. May mga tsismosa pa rin nagkokomentong, naku, ang bata-bata pa niya matanda ng kinakasama. Pero sa totoo lang, Miss Kay, mas masarap matulog sa gabi na alam mong minahal ka ng buo, kaysa matulog sa tabi ng asawa mong may itinatago. At ngayon, habang sinusulat ko ho ang istoryang ito, hawak ni Domeng si Marco sa kabilang sofa, tinuturuang magbasa. At ako, nakangiti, tahimik at kontento. Hindi ko alam kung anong darating sa mga susunod na buwan, pero sigurado ako, sa isa, hindi ko na kailanman babalikan ang lalaking iniwanan ako nung pinakakailangan ko siya. Akala ko tapos na ang pagsubok. Akala ko ang desisyon ko ay sapat na para tuluyang mawala si June sa eksena. Pero hindi pala ganun kadali ang lahat. Dumating siya. Oo, Miss Kay. Mismong si June. Umuwi ng Pilipinas at hindi siya nagpasabi. Wala akong idea. Bigla na lang siyang lumitaw sa harap ng bahay. Isang hapon, habang nagwawalis ako sa labas. Halos matapon ko yung dustpan nang marinig ko yung pamilyar niyang boses. Lani. Tumingin ako. Nakatayo siya sa may gate, may bitbit na maleta. Suot yung jacket na pinadala ko sa kanya nung pangatlong taon niya sa Dubai. Halos 5 segundo ako natigilan. Hindi dahil sa tuwa, kundi sa kaba at inis. Anong ginagawa mo dito? Malamig kong tanong. Lani, please. Ayusin naman natin to. Umuwi na ako. Magbabago na ako, pangako. Hindi ako nakasagot agad. Pero bago pa man ako makapagsalita, dumating si Domeng. Sakto, parang sinadya ng tadhana. Galing siya sa palengke. May dalang net bag ng gulay at prutas. Napahinto siya nung makita si June. Napatitig silang dalawa sa isa't isa. Tahimik lang pero punong-puno ng tensyon. Ako yung naipit sa gitna. Sino siya? Tanong ni June. Halatang alam naman niya, pero parang gusto niya rin kumpirmahin. Si Domeng, sagot ko. Tumulong sa akin nang wala ka. Naging karamay ko. Tumawa si June. Mapait, may halong yabang. Kaya palang lakas ng loob mong tanggihan na ako . May kapalit na pala ako. Hindi na ako nakatiis. June,
Hindi kita tinanggihan dahil may kapalit ka na agad. Tinanggihan kita kasi iniwan mo na ako matagal na. Kahit nandyan ka pa sa Dubai, matagal ka nang wala sa buhay ko, June. Napansin kong hinigpitan ni Domeng ang hawak sa netbag, pero hindi siya nagtaas ng boses. Lumapit lang to sa akin. Marahang nilapag ang gulay sa upuan sa terrace. Ayos ka lang, Lani? Tanong niya, kalmado pero matatag. Tumango ako. At doon, biglang nagsalita si June. Wala kang karapatang hawakan ng asawa ko, ha? At ikaw, balik ni Domeng. Nakatingin ng diretso sa kanya. Anong karapatan ang meron ka pa ngayon? Miski kung sa pelikula to, baka nagsapakan na sila. Pero hindi. Tahimik lamang ang paligid. May tense, oo. Pero may respeto at katotohanan. Sumabat ako. Umalis ka na, June. Hindi na ikaw yung tahanan ko. Iniwan mo kong wasak. Pero ngayon buong buo na ako ulit. At hindi na ikaw ang dahilan nun. Namula siya. Ramdam kong lalaban pa siya, pero alam niyang tapos na. At kung may natitira mang pagmamahal sa puso niya para sa akin, alam niyang mas makakabuti kung aalis siya. Binuksan ko yung gate. Hindi ko siya tinulungan sa maleta niya. Hindi ko siya niyakap. Ang tanging nasabi ko lang, para sa anak mo, bukas ang pinto, June. Pero para sa akin, sarado na. At doon umalis siya. Tahimik si Domeng matapos noon. Akala ko nga magagalit siya. Akala ko magtatanong siya ng kung ano-ano. Pero hindi. Hinawakan lamang niya ako at sinabing, kung kailan mo ako kayang mahalin ng buo, andito lang ako. Miss Kay, di ba yun yung klase ng lalaking mahirap bitawan? At simula noon, mas naging buo ang loob ko. Hindi ko na tinatanong kung tama ba ang nararamdaman ko. Kasi sa wakas, alam ko na yung sagot. Hindi mo kailangang ipaglaban ang taong hindi lumaban para sa'yo. Si June ay parte na lamang ng nakaraan. Si Domeng, siya ang kasalukuyang tahanan ko. Maaaring hindi siya ang pangarap kong makasama, pero siya ang taong minahal ako kahit wasak ako. At siguro, yun talaga ang tunay na pag-ibig. Tatapusin ko na po ang liham kong ito. Hindi dahil tapos na ang kwento, kundi dahil sa wakas, tahimik na ang buhay ko. Lumipas ang halos 1 taon mula nung huling harapan namin ni June. Matagal ko ring inisip kung babalik pa ba siya ulit, kung may gagawin pa siyang gulo. Pero hindi na siya bumalik. Siguro napagtanto rin niyang hindi na siya parte ng mundong minsan niyang winasak. Pinapadalhan pa rin niya ng suporta si Marco. Kapag birthday o Pasko, tumatawag siya para bumati. Pero hanggang doon lang. Wala nang I miss you, wala nang mahal pa rin kita. Siguro tanggap na rin niya, gaya ko, na hindi lahat ng sirang bagay ay kailangan pang ayusin. Samantalang kami ni Domeng, kami pa rin, pero hindi kami kasal. Hindi rin kami yung tipong sweet sa social media. Wala kaming anniversary, wala ring relationship goals. Ang meron lang kami, araw-araw at tahimik na pagkakaintindihan. Tuwing 7:00 ng umaga, hinahatid niya si Marco sa school. Tuwing Linggo, sabay kaming namamalengke. Kapag may sakit ako, siya ang nag-aalaga. At kapag masama ang loob ko, siya ang unang tatahimik. Tapos yayakapin ako ng mahigpit. Walang tanong, walang husga. Simpleng buhay, Miss Kay, pero para sa akin, sapat na. Hindi ko na pinilit bumalik sa dati. Hindi ko na hinanap ang dating Lani na umaasa, nagpapaubaya at nagpapakatanga para sa taong hindi marunong magpahalaga. Ngayon, ako na yung Lani na marunong tumawa kahit walang rason. Marunong magluto kahit minsan sunog. At higit sa lahat, marunong nang pumili ng taong karapat-dapat para sa pagmamahal ko. May mga gabi pa rin napapaisip ako sa nakaraan, sa panlulokong hindi ko agad nakita,
sa sakit na halos ikawasak ng pagkatao ko. Pero ngayon, kapag naiisip ko yon, hindi na ako umiiyak. Ngumingiti na lang ako. Kasi kung hindi niya ako iniwan, baka hindi ko rin natagpuan ang sarili ko. At si Doming, baka hindi ko rin siya natutunang mahalin kung hindi ako natutong bitawan ang maling tao. Minsan tinanong ako ni Marco habang nanonood kami ng TV. Ma, bakit kayo ni Tito Doming hindi kayo kasal? Napangiti lang ako. Kasi anak, hindi lahat ng magkasama kailangan ng kasal para maging masaya. Minsan, sapat na yung mahal yung isa't isa. Araw-araw, hindi lang sa papel. At tumango siya, tapos niyakap ako. Miss Kay, kung may matutunan man ang makabasa ng liham kong to, sana ito yon. Hindi mo kailangang hintaying masira ka para malaman mong pwede ka pang buuin. At minsan, ang pagmamahal dumarating sa pinakasimpleng anyo at sa pinaka hindi inaasahang tao. Hindi man perpekto ang buhay ko ngayon, pero buo na ulit ako. At sa isang simpleng bahay sa dulo ng kalsada, may isang babaeng natutong magmahal muli. Hindi dahil kailangan niya ng karamay, kundi dahil karapat dapat siyang mahalin ng totoo. Sana ho'y nasihan kayo sa aking kwento. Kung ano man po ang reaksyon ninyo sa akin, ay ayos lang. Tatanggapin ko po. Nagmamahal, Lani. Sa mga nais magkomento sa story ng ating letter sender, mag-comment lamang po down below.